Hi, hello. It's a wonderful day to all of us. I would like to say my apology if I was not able to give my devotion for the past 1 week for my own personal reasons. So, ang mahalaga, this morning or this day, I'll be sharing you one of the best verses that we can find sa ating scripture or banal na kasulatan at ito ay magmumula sa Galatians chapter 9 verses 19 to 21. So ano nga bang sinasabi dito sa Galatians 5:19 to 21? Pero makikita niyo sa title ng ating pag-uusapan ngayon, kay sabi dito, open our hearts and be mindful of ourselves and our personal intention for God sees us. So ibig sabihin, lahat ng ating mga ginagawa, especially yung mga kasalanan, mga kamalian, hayag man o hindi hayag, sa ating kapwa ay kita ng ating Panginoon. So ano bang ibig sabihin? Ano bang sinasabi sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21? Sabi dito, now the works of the flesh are evident. Okay? And evident, dug, envy o pagkaingit, and those who do such things will not inherit the kingdom of God. Okay? So, hindi pala 'to basta-basta naririnig lang natin sa ating kapwa, narinig lang natin sa ating mga old folks, sa ating mga lolo, lola na, "Sige gumawa ka ng masama, magkaroon ka ng pagkainggit sa puso mo, mag-isip ka ng masama, gumawa ka ng masama sa kapwa mo, hindi ka makakapunta sa langit." Eh, nakasulat dito sa ating banal na kasulatan. Those, okay, who are evidently following their flesh, evident, 'di ba? Envy or enviousness, and those who do such things will not inherit the kingdom of God. Hindi daw natin mamamana ang kaharian ng ating Ama. Okay? Bigyan natin ng isang magandang pagpapaliwanag o explanation to excerpt mula sa passage ni Paul. Okay? Sabi dito, Tagalogin ko na lang para mas maganda. Okay? Okay. Sa talatang ito, ipinapaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na maliwanag ang mga gawa ng laman. Ibig sabihin, ito yung mga gawaing likas sa makasalanang nature natin o kalikasan nating mga tao. Kasama rito ang immoralidad. So alam niyo naman ibig sabihin, no? Anything or everything which are which are not moral are immoral. Kaya nga immoralidad. So hindi na natin pakakalawigin 'yon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan o idolatry. Pagsamba sa ibang Diyos maliban sa ating tunay na Diyos o creator natin sa taas. Pangkukulam, witchcraft, hidwaan, okay? Away, gulo. At ang pinakahuli, yun ngang sinasabing enviousness or envy o pagkainggit. Ipinapakita rito na ang pagkainggit, okay, ang enviousness ay hindi i-isolated na pagnanasa lamang ng laman, kundi bahagi ng patuloy na pamumuhay na nakaatang sa ating laman. Ibig sabihin, yung pag-inggit pala ay nature na, embedded na sa katawan ng tao, especially doon sa mga taong walang takot o hindi nakakakilala sa Diyos. Ito ay isang matinding salot, isipin niyo, lason, okay? Salot, eh, 'di ba? Na nagdudulot ng inggitan, panglalait, okay, mockery, okay, o kasakiman laban sa iyong kapwa, okay? Ay mga kapatid, mga kamaestro, be mindful of this. Hindi 'to narinig lang natin sa ating mga magulang, ating mga ninuno, but ito ay nakasaad sa ating banal na kasulatan. Ang pinakabigat na bahagi, the heaviest part of this, ang sino mang namumuhay sa mga ganoong gawain na paulit-ulit na ginagawa na alam nila na mali,
Ayon daw ay hindi naaayon. Dapat sa ating mga laman, lalong-lalo sa ating espiritu na siyang nagbibigay buhay sa atin, 'di ba? We have our soul and spirit, ay hindi daw magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nakakatakot palang mamuhay ang pag-inggit sa iyong puso, mamuhay ka sa paggawa ng makakasakit sa iyong kapwa dahil hindi ka raw mag-i-inherit o magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag pala tayo ay lumisan na dito sa ating mundong kinabibilangan kasi yung mundo natin hindi yung Philippine nationality ka. What is your nationality? Kasi lahat tayo strangers lang dito sa mundo. Bisita lang tayo dito sa mundo. Tayo ay merong dalawang nationality. Okay? Is either o citizenship rather. Citizen ka ng heaven o citizen ka ng impyerno. So nasa sa iyo yun. If you are doing things which is aligned to the decree of the Lord or rules of the Lord, there will be a big possibility that you will inherit the kingdom. Makakapasok ka doon sa makitid na daan, pero ang punta mo naman ay sa paraiso. Walang sakit, walang away, walang inggitan, everything will go smoothly. Pero kapag gumawa ka ng mga bagay na against sa katuruan o kagustuhan ng ating Panginoon, yun na lang. Yung divine judgment na sinasabi, pag dumating yun, we cannot say excuse. Sorry, Lord. It's too late for you to repent. Okay? Kasi yung mga taong hindi namumuhay sa salita ng Diyos, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, yung tinatawag na mga deadly spirit, wala ng takot sa Diyos, makakagawa ng mga bagay na hindi umaayon o tumutugma sa kanyang kalikasan. Kasi we were nationally born, unseen. Kaya nga nung panganak tayo, meron lang tayong minanang kasalanan mula sa ating mga magulang si Eva at sa Adan. Pero we are naked. Innocent nga, kaya nga sanggol na inosente eh. But as we grow older, doon na nagkakaroon ng mga, 'di ba, ng mga development sa ating physical, okay? Hanggang sa ating intellectual development, pati emotion natin, okay? Kaya nga nagkakaroon tayo ng sarili nating pag-iisip. That's why we are the rational kind of creation of God because we have the capability to think and decide. Kaya lang, paano ka magdesisyon? Paano ka mag-isip? Okay? Hindi ibig sabihin tayo ay matatalinong tao. Gaano man katalino ka, ikaw man ang pinakamatalinong tao sa mundo. Pero you're always using your head knowledge without the application or supplication of wisdom and discernment, proper judgment in accordance of the Holy Spirit, then you are dead in spirit. Kasi ang pagkain ng tao, guys, ay kanin and solid materials for us to be more functional. Ang mga ang mga equipments, katulad sa sakyan, makina, it needs gasoline to function. Pero ang pinakamahalagang pagkain na dapat meron tayo ay ang salita ng Diyos. Dahil yan ang pagkain ng ating espiritu. Kapag wala tayo at uhaw tayo, gutom tayo sa salita ng Diyos, mamamatay ang ating espiritu. At kapag wala kang salita ng Diyos sa iyong espiritu, obviously, you will enjoy or suffer the lake of fire. Maliwanag ba? So ano bang ibig sabihin ng verse na to? Okay? Tagdiin natin. Hindi lamang damdamin, kundi pamumuhay. Kaya, kumbaga, i-detalye natin para mas maintindihan nating maayos. Okay? Tatagalogin ko na para sa kaalaman ng mga Filipino o Tagalog speakers. Ang pagkainggit sa talatang ito ay hindi basta-basta pagkagusto sa kung ano ang meron ang iyong kapwa o ang iba, kundi isang patuloy na sikap at pagsusumikap na bigyang daan ang laman na namumuhay sa kanya o sa iyo. Okay? It's your flesh laman, against the will of the Lord. Yon ang contradiction about it. Pagkainggit. Okay? Consequences
sa espiritual na buhay, spiritual life. Ang pamumuhay sa pag-inggit, sabi dito, kasabay ng iba pang gawa ng laman ay nagpapakita ng puso na hindi tumatalima. Ibig sabihin, hindi sumusunod sa kanyang espiritu. Ay holy nga ang ibinigay na espiritu sa atin ni Lord. At ayon nga kay Apostol Pablo, ang buhay na ganito ay hindi angkuhan sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga taong patuloy at patuloy na gumagawa ng ganoong mga bagay, nagmamak ng huhusga, ng lalait, dala ng pagkainggit, ay hindi pamamanahan ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok, okay, sa makipot na daan at hindi ka pagbubuksan ni San Pedro kasi nagkaroon ka ng pagkukulang habang ikaw ay namumuhay. Sana naiintindihan ng lahat ng ating mga tagapanood, okay? Ano pa yung contrast nito sa bunga ng ating espiritu? What are the contrasting statement against our spirit? Sa kasunod na talata ng Galasya na 'to, binabanggit ni Pablo ang mga bunga ng espiritu gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, self-discipline. Laban sa mga katulad nito ay walang kautusan. So dapat 'to ang gawin natin, okay? Magkaroon tayo ng spirit of love, pag-ibig. Magkaroon tayo ng spirit of joy, kagalakan. Magkaroon tayo ng spirit of peace, kapayapaan, and self-discipline. 'Pag nagawa natin 'yun, maka maka-cast out natin yang evil spirit which is or are dwelling in us. Sana ganyan tayong mga tao. Mamuhay tayo sa salita ng Diyos, mamuhay tayo sa kung alam natin ay anong tama at hindi tayo makakasagabal o makakaapekto ng buhay ng ating kapwa. Sa madaling salita, kung paano ang puso ay puno ng banal na espiritu, ang pagkainggit ay nawawala sapagkat ito ay hindi kasama sa fruits of our spirit. Yun na nga nabanggit, love, care, yan, di ba? Unselfish, self-control, marami pang mga fruit of spirit. So bigyan natin ng buod ang bersikulo na 'to, ang chapter na 'to, Galatians 5:19-21. So ang Galatia 5:19-21 ay malinaw na tumutukoy sa pagkainggit bilang isang malalim, deep, at destruktibong mga bagay na kabilang sa gawa ng laman, okay, deed of our flesh. Ito ay hindi basta emosyon, kundi pamumuhay na taliwas sa ating banal na espiritu. Kasi holy yun na yung espiritu natin na ipinamana, ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nagiging hindi lang holy yan kapag sumunod ka sa kaaway ni Kristo, sa mga wicked spirit, kay Lucifer, kay Satanas. Ang paulit-ulit na pagmamay-ari nito ay nagpapaliwanag na ang tao ay hindi sumusunod sa banal na espiritong binisto o binigay sa kanya. At sa kasamaang palad, no, unluckily, hindi siya nagmamana ng kaharian ng Diyos. 'Di ba? Ang linaw. If we will live in our flesh, if we will live in the love of sight, kung ano nakikita natin, 'di ba? Yan kasi yung mga pinagmumulan ng inggitan, eh. Nakita nating magandang babae 'to, magpapalit ako kay 'to. Nakita ko, mayaman 'to, bibili din ako ng ganito. So, yung mga example, the sight of flesh. Kung pagkainggit, 'no? Walang contentment kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon, and the pride of life, yung masyadong mataas ang tingin sa sarili, okay? Hindi rin maganda yon, yung self-conceited. Ayaw ng Diyos yung ikaw ay, ah, you are next to godliness, yung thinking mo na you are perfect, okay? Ayaw ng Lord diyan. Ayaw ng Lord ng walang kababaang loob, yung humility na if whether you do something good or bad, especially 'pag bad, hindi natin kayang tanggapin sa ating sarili that we made or commit mistakes. So, ayaw ni Lord yun. Kasi if you will not admit your mistake,
then the Lord will not forgive you because you are lying. Eh, nakalagay nga sa ilan sa mga 10 mga bagay na magiging daan para hindi tayo makapunta sa kalangitan. Pang-sampu yun sa itinururo ko na nakaraan ay ang paggawa ng kasinungalingan kasi, lying has no space in heaven, sabi sa Biblia. So, huwag tayong magsisinungaling, kaya maging totoo lang tayo at diyan ka rin hahangaan ng mga tao na makakaharap mo. Kaya huwag mag-conceal. Huwag mong kung 'di ba yung concealer, mga kameso 'di ba, may peklat, may tighawat, maglalagay ng concealer para makitang makinis siya. Don't conceal your sin. Kasi sabi nga sa Biblia, ang ating mga kasalanan, hayag man o hindi hayag, kita man o hindi kita ng tao, excuse ka sa tao. Pero God has a wider range of CCTV 24/7, kita niya ang ginagawa natin. So, sa madaling salita, sa halip ang pagkakaroon ng espiritu ay nagbubunga ng kabutihan, kapayapaan at pagpipigil sarili. So let us embrace, okay, embody the good spirit that God has given us. We were blessed with a good spirit and let this good spirit remains until we die. Okay? So pwede tayong tulungan. Okay? Kung magkakaroon ka ng personal na aplikasyon ng talatang ito, unang-una, kailangan mag-prompt ka ng prayer, manalangin ka o paraan upang patawarin at labanan ang pagkainggit sa puso at makaespiritong pananampalataya. Sinasabi lang naman dito, we should not concede. We should have a deeper sense of humility and we should have the so-called repentance, paghingi ng kapatawaran. Kung hindi man doon sa tao na nagawan mo ng masama o masakit dahil nahihiya ka, have a peace and quiet devotion or time speaking with your Lord, our divine creator. Ask for forgiveness. Mag-repent ka. Kasi ang Diyos ay may pusong maawain, mapagmahal at mapagkumbaba. So dapat meron din tayong gano'n. Okay? Patatawarin ka ng Panginoon. Patatawarin ka. Kahit nga ang mamamatay. Kahit nga Saint, sino bang santo 'to? Saint Augustine, 'no? Nagkasala nga siya, naging mamamatay siya, he was a virgin and everything. But because he repented, naging saint siya. Okay? Yung dalawang kasama ni Kristo, habang nakabayubay sa krus, humingi ng tawad. Pinatawad ng Panginoon, mapagpatawad ang Panginoon. Hindi katulad nating mga tao, nagkasala ka na, ikaw pa ang naghihintay na sa iyo humingi ng kapatawaran ang taong ginawan mo ng pagkakasala. That is a big no-no sa ating Panginoon. So yun lang po mga ka-maestro, I hope maraming mga followers natin, maraming mga subscribers natin ang nakapanood nito. I would love to inviting you to please share this one. Okay? Hindi po ako pastor, hindi po ako high priest. Isa lang din po tayong mananampalataya. But we have our own obligation to spreading ng kanyang banal na salita para sa kabutihan ng lahat. God bless everyone.